Magandang gabi po sa lahat. Ang isi-share ko po ngayon is ang about sa the Lord's Supper, Communion, and year by year is ginaganap natin ang Passover or tinatawag natin Lord's Supper or po yun. So, ang communion po ay about sa pagkamatay ni Kristo. Mababasa po natin yan sa Luke chapter 22 verse 19. Sabi doon na, ang highlighted doon is, do this in remembrance of me. Hanggang 20, sabi nga po dito, and he took bread and gave thanks and brake it and gave unto them, saying, this is my body which is given for you. This do in remembrance of me. So, yung pagsagawa nila nito ay sa panahon ng, ginanap sa panahon ng upper room, bago yung kanyang crucifixion. Sabi dito na, behold the hand of him that betrayed, and then he is the Son of God, na kung saan na sacrifice para sa mundo at sa lahat ng tao, which is ang tinutukoy sa John 3:16, na ibigay para way of salvation, para maligtas ang lahat. So, ano po ba yung pinapaalala sa atin at gustong ipaalala sa atin ni Kristo? Yung original, yung tinatawag na original practice. Ano po ba yung original practice? Sa Lord's Supper or Passover or Communion, meron tayong dapat malaman. Yung original practice, ito yung ginawa at saka turo ng mga apostol na nasa Biblia. Nakasulat sa Biblia na una sa lahat is kailangan mong ng tinapay. Sa pagsagawa, kailangan natin ng tinapay sa communion. So, ang bread, kailangan sabi doon, unleavened bread. Hindi lang siya sa panahon nila Kristo inutos, kundi sa panahon ng Old Testament, sa panahon nila Moises. Sabi dito sa Exodus chapter 12 verse 8, sinabi doon na walang libadura. Tinapay na walang libadura. Sa Matthew chapter 26, the book of Matthew, sa panahon ng New Testament, which is sa panahon nila Kristo, ito ay ibinanggit doon na ang walang lebadura is meron siyang typology. Ibig sabihin, nire-representa iyon dun kay Kristo. Yung bread ay katawan ni Kristo. Kaya gusto ni Kristo na ma-remember natin siya sa pagkain ng tinapay. Dahil yung bread, yun yung tinatawag na sinless body. Ano po ba yung sinless body? Sa 2 Corinthians 5:21, sabi doon, broken up. And 1 Corinthians 11:24. Yung sinless body, from the word sinless, wala siyang pahid ng kasalanan. So, nagkaroon lang siya na naipasa lang sa kanya yung kasalanan, pero wala siyang kasalanan na